Kaya ang kailangan natin ay hanapin na tayo ay lumalim sa kabanalan. Totohanin natin ang ating pananampalataya. Huwag nating bibiruin. Huwag tayong magpapalabas. Huwag tayong magmumukha lamang o mag-aanyo lamang na tayo ay makadiyos. Subalit, ang puso natin ay malayo sa Kanya. Nakikita ng Diyos kung tayo ay umaarte lamang o kung tayo ay parang may maskara lamang. Ang kailangan natin ay lumakad tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Doon lamang natin mararanasan ang kapangyarihan. Madadaig natin ang mga kasamaan. Karaniwan, kaya tayo nahuhulog sa kasalanan. Kaya tayo nabibitag ng kasalanan ay sapagkat tayo ay hindi totoo sa Diyos. Sa harap ng mga mananampalataya, sa harap ng ating pastor, sa harap ng mga kapatid, tayo ay parang totoo, parang makadiyos. Pero pagka tayo ay wala na sa kanilang paligid, ayun na, kung ano-ano na ang ating ginagawa, kung ano-ano na ang ating mga pinagkakaabalahan at pinupuntahan. At kapag tayo ay magiging hindi totoo, hindi rin natin mararanasan ang kapangyarihan na totoo na mula sa Panginoon. Kasi sa pamamagitan lamang ng ating paglalim sa kabanalan, ay mararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Parang ang kapangyarihan ng Panginoon ay parang iyan ay balon na kailangan mong hukayin para ang tubig muna ay lumabas. Ang tubig ay hindi lalabas basta-basta kung mababaw ang iyong hukay. Kailangan mong hukaying malalim yan. At habang lumalalim ka sa iyong pakikisama sa Panginoon, doon mo mararanasan ang kapangyarihan niya. Doon ang tubig ay lalabas at lilitaw at magpapalakas sa atin. Kaya ating layuan ang masama. Layuan natin ang mga patibong, ang mga bitag ng kaaway. Huwag nating bigyan ng lugar si Satanas. Yan ang sabi ng Biblia, do not give the devil a foothold. Sapagkat pagbigyan mo yan ng kaunting lugar, kukunin yan mas malaki. Hindi yan nasasapat na siya ay binibigyan mo lamang ng kakapirangot. Ang hinahanap niyan ay hindi lamang isip mo, hindi lamang puso mo, hindi lamang ang katawan mo, kundi ang buong sangbahayan, ang buong pagkatao mo, ang buong kaluluwa mo. Kaya hindi dapat sang-ayunan ang kaaway. Hindi dapat tayo makipagkatwiranan sa kaaway. We cannot negotiate. At hindi dapat tayo nakikipag-negotiate sa kaaway. Ang turo ng Biblia sa atin, labanan ang kaaway. Resist the devil, at ang sabi, he will flee from us. Resist the devil, lalabanan pala. Hindi ka makikipagligawan sa kaaway, hindi ka makikipagbeso-beso o makikipag-body-body sa kaaway, kukunin ka niyan. Kaya ang kailangan natin ay palalimin ang ating mga kabanalan. Lalong magbasa ng banal na kasulatan, pakinggan ang salita ng Diyos, at gawin ang salita ng Diyos, tuparin ang mga ito, at ito'y ipamuhay. Sa gayong bagay, ang buhay na mula sa Diyos ay lalong sasagana sa atin.